Conclusion na po tayo nung dragon fruit review po natin, no? So, tinry ko po siya in half. Tapos, tinry ko po rin po siya one whole. And ito po yung naging resulta po niya, no? Doon po sa half, steady lang po siya. Nag-start po yung blood sugar at 116. First hour, 116 din po. And then eventually on the second hour, bumaba na po siya ng 110. Tapos tinry ko po siya ng isang buo, no? To see kung meron po bang difference. So ito po yung naging resulta niya. So nag-start po tayo at 126. Mataas po yung spike niya on the first hour, 163. And then on the second hour, bumaba din naman po siya, 91. So that's less than the baseline, no? Pag pinlot po natin yung blood sugar spike po niya on the second hour, si half po, -6 po yan, so -6. Tapos si whole naman po, malaki po yung binaba po niya, -35 po yan. Pero we have to remember, kung minomonitor po natin yung blood sugar spike, we need to take note of the insulin spike as well. Kasi every time natataas po yung blood sugar po natin, si insulin, magpuproduce din po ng marami yan to counter the blood sugar. So the more insulin spike na may experience ng body natin, it could lead to insulin resistance. So yun po yung sinasabi po ng studies or most of the doctors na magiging immune na po yung katawan natin sa insulin. And eventually, hindi na po niya kayang pababain yung blood sugar sa katawan po natin. So yun po, yun lang po for this experiment, no? Ingat po tayo sa pagkain po natin on a daily basis. So maraming salamat po and see you guys on the next vlog. Bye-bye.